So, yun. Natatuan ka na ba? Ayun na nga! Welcome sa... Ulit. O gusto ko na magpatato. Pinayagan na ako ng misis ko. Dito na tayo ngayon na pinayagan ka. Pinayagan na Ito pinayagan na. for... Malamang may kapalit yan. Siguro mga ilang araw na pasalubong bago ka umuwi. Ako sa akin, sa style ko sa kasi syempre, mga tinatatoan ko, normally, mga PBA players, celebrities. So, pag ganung klase kasing artist, bibihisan mo kasi yung celebrity, yung isang tao. Huwag tayong mahiyang magtanong, mag-window shopping, at saka doon sa iba naman, hindi mo masyado magduda doon sa pero may madalas kasi may mga clients na tulad yan, nagtatanong, nag-i-inquire. So, ngayon si artist, gagawan siya ngayon ng design. Excited si artist, gusto niya yung concept na binigay ni client. Gagawan niya ngayon ng concept niya. Lalo na pag gusto mo. Ngayon, tinanong ngayon kung magkano. Binigay mo ngayon kung magkano yung presyo mo. Hindi na magre-reply yan. Magugulat ka na lang sa susunod na post niya sa Facebook, nakatattoo na yung design mo. Huwag gagawin doon. Iba gumawa. Mas mura. Natutuan ka na ba? Ayun na nga. Natatuan ka na ba? Ayun na nga. Ayun, nandito ulit kami. Welcome. Ako pala si Rome. Ako nga pala si Ryan Dante. Love Lines Tattoo Studio. Welcome to our vlog. Naglugi. Wala Baka akong kasi may ibang Ryan Dante. Dahil naglugi. Wala akong shop eh. Wala akong pa-vlog. Wala pa vlog ko. Okay, nandito ulit tayo sa another episode ng Tattoo Tips. Pero ngayon, kung nakikita nyo, wala kaming guest. Okay, kasi malakas kumain yung mga guest namin. So, kayo muna ng dalawa. Sobrang busy nila. Dami nilang ganap. Ayun. So, pero ngayon, pupunta tayo dun sa yung mga bagay na dapat yung malaman. At Yes. saka alam ko, based dun sa comments kasi na nakita namin, Mm-hmm. yung videographer namin, editor namin, /researcher, Oo, all in all yun. sa /producer na niya tayo magtagal. Producer na rin yun. Sabi. Pero marami nga daw, may nag-comment nga daw na asan yung cuts and tips mismo. So, Yeah. yun. Actually, nauna lang yung guests, kaya sinut na namin yun. Nagmamadali po kasi kami. Sayang ang araw. Tsaka may schedule Yung schedule nila, nagtaon na pwede that time. Kaya nilabas na namin. At saka kumbaga, we wanted to make sure na hindi lang naman yung channel namin, kundi pati yung profile ng mga tao na ginas namin. Ma-advertise, Yeah. Kasi maganda naman yung ginagawa nila, di ba? Si Zel, tapos yung Si bago namin bahay, si David. bago namin partner, si David. Boss David, shout out nga pala sa'yo. Nauna ka na sa mga nagpapa-shoutout. Bago nga pala. Speaking of shoutout, tinignan namin yung tinitignan talaga namin yung comment section. Yes. May community section din dun sa YouTube page. Saka dun sa Facebook pages. Meron Dami din. nag-comment dun sa mga posts. Eto yung mga, shoutout nga pala. Nagulat ako, nakarating na sa ibang bansa eh. Talaga? Oo, si Marilyn 6300 sa YouTube na nag-comment to. Pero Pilipina siya. Pilipino to, si Meryl to. Hindi kilala ko to si Meryl. Okay. Oo, makulit yan. Mga Kung tropa-tropa. gaano siya kalaki, ganun din siya kakulit. Tapos meron isa si Ramiel Taslini. May sarili siyang channel. Tattoo artist din siya. Pinakita ko may posts eh. May mga shorts siya, may posts siya pa. Obvious naman eh. Ramil Tats TV. So, tattoo artist yun, malamang. Kung apelido na yan. Yung Tats. Tats. Ganap ka ng apelidong Tats dito. Hindi ako Kahit German, walang Tats eh. malay mo. Iba na panahon ngayon. Saka si Julio Carpio sa YouTube din. Shoutout sa inyo lahat. Subscribe, tapos dami nyo na yung mga kapitbahay na yung pamilya. I-share nyo na din, parang awa nyo na. Paikisama lang naman yan. Tsaka mabait naman po kami. Mabait naman kami. Hindi naman namin kayo utangan. Thank you, Lord. Pero sa Facebook, ang dami din. So, tingnan namin yung comment section sa mga posts. Ang dami. Shoutout nga pala kay Skelter McBurn. Shout out. Yung lidista ng banda mo. Galing to. Ang trip na ito, Hindi ko pa namimit yan. Hindi pa. Hindi pa. Glam rock ang tirahan nito. Mga classic at glam Miss rock. Bon Jovi, no? Oo, nagsishred yan. Oo. Makulit yan. Tapos si Wilmark, tanda mo. Huwag yuyuko.
Mahal ka namin. Talaga namin. Okay. Gusto ko. Diyan ka lang. tayo magsama. Kung masyado magyuyo ko. Bakit? Mag-iyo ko. Pero hindi, magaling to si Wilmark. Matinong tao naman yan. Magaling yan. Family man yan. Oo. Family first yan. Si Kuya Arman nga pala, tsaka si Cromwell sa CDO. Kala CDO. Kala MJ. Hmm. Si MJ, binabash ko dun sa comment eh. Binabash ako? Oo. Lakas mo basag talaga nun. Masamang tao ko lang, panakit ka daw kasi. Pagkatapos mo saktan yung buong back piece niya. Hoy, patapos mo na yung likod mo. Tama na. Tandaan mo buwelo. Nasa di nasa ibang bansa. Kaya nga, panay yung guesting. Hanggang comment lang. Doon ka pa binash. Chocolate na lang. Okay na kami doon. Hindi ko alam kung nasan eh. Pero basta nasa ibang bansa, pag dinignan ko ulit yung profile. Yan si Kuya Arman. Pag pumunta kami ng CDO, tumutuloy. Super hospitable, laging may lechon. Timing Oy, lang talaga siguro. panis. Pero kung lumalapag kami, laging may lechon. Sinasadya na yan, boss. Tapos pag sila MJ pupunta, wala lechon eh. Wala. Sinasadya Maganda lang talaga. yung timing. Maganda rin ugali, may ugali. Masisi ako. May tinitignan, tsaka may tinititigan din talaga minsan eh, no? Pero bait yan, yung buong sumubay family. Yun. Shoutout sa inyo. Si Cromwell. Yung mama nito nakakatakot, parang bouncer. Oo. Oo. Parang makakilala mo lahat yan, ah. Oo nga eh. Makikwento mo yung buhay nila. May kilala tayo isa. Sino? Si Rafael Rabia. Rafi! Oy, Shoutout rap, kay rap. Rafi. Si Rap. Tapos si Tintin. Si Tintin Uy, nasa... ano nga balita kay Rapi? Ayun, tao pa naman din siya. Tumutugtog pa rin kaya Tumutugtog siya? pa rin Ah, yata. talaga? Oo, kaya lang. Magaling kasi yun. Magaling mag-gitara. Magaling nun. gitarista yan. Tapos si Tintin sa Canada. Tapos si Borks. Borks tropa to sa Marikina. At saka si Mitchell tsaka si Noel. Si Mitchell tsaka si Noel, tropa naman. Oy, shoutout sa inyo lahat dyan. Huwag kayong magsasawang sumuporta sa amin. Parang awa nyo na. Huwag kayong bibitaw. Load lang kayo ng load. Nood kayo na nood dito. Kayo Tapos, mga naandyan, tsaka kayo naandyan. Nood lang kayo na nood. Like, Abangan nyo yung mga susunod na episode. Marami kayong matututunan katarantaduhan. may mga pinaplano na kami, may mga pinag-uusapan namin kung paano yung medyo pasensya na lang kasi medyo naging busy yung buhay. Pero, promise namin, mas magiging normal na to, tsaka continuous na yun. Medyo busy lang eh, no? Hindi Maraming nakakatagpo yung mga bagay-bagay. Tsaka ang dami mangyayari. Kasi lalo na ngayon, siguro by the time na mailabas namin to, sa November 28, Yeah. November 28 dito, mismo sa bar na to, sa Dalt Cellar, sa may number 2 Lilac Street. Kita-kita tayo dito sa November 28. Meron kaming tattoo for a cause para dun sa kay baby Athena. This is Athena's fight. Unfortunately, meron siyang Kawasaki disease, saka heart aneurysm, saka interatrial dropout. Hindi ko mabigkas yun. Ang hirap ng spelling nun. Atrial. Atrial. Kasi di ba yung puso mo, hati sa apat yun. Yung atriums. Okay. 4 lang, tapos atriums. Ba't sa atrium? Yun sa ganun. Hindi mo ako doktor. Basta yun. So, interatrial dropout. Hindi ko rin po alam kung ano yun. I-research ko na lang. Tapos comment na lang. Kung sino po yung may alam, pakicomment na lang po. Yan, turuan nyo kami. Pero tutulungan namin siya kasi, syempre, yung mother, single parent ba siya? Yun hindi ko sure. Pero ang question sa akin, pero tutulungan namin siya kasi nga, kailangan ng bata. At sa ganitong way lang kami nakakakita ng paraan para makatulong sa kanila na maayos. Totoo. Yung talent namin na sa tattoo artist, gagamitin namin para sa kanya. Ano naman dapat naman ganun eh. Kung kunyari, ano yung meron kang talent at kaya mong ibigay, bigay mo na. Kasi babalik naman yan kung yun ang ginagawa. Pero kumbaga ito, wala kang tayang balik to. Kailangan lang makatulong tayo. Kasi at 6 years old. Actually, madalas, may mga ganyan na kami before. Events Events na for a cause, para sa kaibigan, sa mga batang may sakit, nanay nung isang tattoo artist sa Montalban. Yan, yung mga ganon. Kakaroon kami ng biglaang tattoo for a cause para sa kanila. So this time, sa 28, magkakaroon dito sa Dalt Cellar for the first time ng tattoo for a cause. 4 kaming artist. Ako, si PJ, Boy Turok, yung kasama niya, tsaka si Boomworks. Si Mako Salbahe. Mako Salbahe. Sa Facebook, siya? Si Ocam Salbahe.
Yeah. Tapos si Boomworks, si Ryan Dante, tsaka si PJ. PJ. Bagtas. Ay, Romero pala, sorry. Bagtas Nalilito Romero. na ako, dami yung pangalan. Bagtas Romero, yung Bagtas, parang apelido ng nanay niya. So, apat na artists yun. Magsisimula yung event sa November 28 ng 1 p.m. Pwede na kayong pumunta rito. 1 p.m., 500 yung minimal price ng isang minimalist tattoo. 500. Ang dami nagtatanong yan. Ano ba yung difference ng minimalist sa minimum? Okay. Liwanagin natin. Number 1. Yung minimalist, normally mga 1 by 1 lang yan na line works. Usually line works lang yan. Pag nagkaroon ng shading, iba na yung pricing nun eh. Ganun. Shading pala mag-iiba na. Oo, kasi syempre gagamit ka na ibang needles or pwede mo rin naman gawin pang shading yung pang lining mo pero matagal. So 1 by 1, hanggang gaano kalaki ang minimalist? Ang minimalist, actually 1 by 1 lang talaga yun. Hindi pwedeng, yung 2 by 2, o pwedeng lumaki ng konti siguro. Pero minsan yung ibang design pero yung yung pangit na pag masyado malaki. Hindi na minimalist yun. Hindi na minimalist yun. Yung 2 by 2, yun yung minimum. Okay. So doon na papasok yung minimum din. Oo, yung minimum price. Kunyari, ang isang artist, nag-minimum siya ng 2,000. Kasi alam ko, doon sa Marikina, 3,500 na yata minimum nila. 3,000, mga ganun eh. Okay. Mga artist dito. Dati rin kasi ako dito sa Marikina eh. Then, yung minimum tattoo, yun na yung mga, mga characters, may shading, iitiman na yun. 2 by 2 palaki. Palaki. Siguro, 2 by 2, 3 by 2. Yun yan. Pwede na yan. Minimal. Minimum. Pwede lumaki ng konti, pero meron na siyang character na siya, may shading na, may black lines. Pag nilagyan mo ng colored, yung ibang artist pumapayag sa colored na minimum. Depende kung gaano karaming kulay. Kasi nga sa 2,000 na minimum nila, meron ng basic colors. Like may pula. Pero hindi to yung super color. Hindi pa. Hindi pa to yung parang realism o hindi pa to yung mga makukulay. Iba na yun. Para mabuhay lang ng konti. Kaya yung ibang artist tulad ko, nagdidepende ko sa design at sa size. Bago mo makuha yung price. Actually, iba pa yun sa kasi yung ibang bansa, iba din ng yung factors ng pricing nila. Kasi di ba sa kanila parang per hour? Meron sa US, usually US, Europe, yan, mga per hour ang singilan nila dyan. Dito kasi sa atin, iba. Iba yung kalakaran dito. May mga artist din dito na nagpe-per hour. Pero nakakagis na natin o nakasanayan natin dito sa Pilipinas na sa size and design talaga nagbe-base. Pero nung nasa Japan ako, ang talaga nila, yung size. Size talaga. Pero doesn't matter kung may kulay o wala. Ay, iba din sa kanila. Doon naman, okay lang may kulay, same price din sa black and gray. Pero kasi, yung black and gray naman nila, realism. Yung colored naman nila, realism din. So, basically, parang ganun din siya. Na iba yung style, pero ganun din naman yung pag kinumpute mo. Doon din naman sila nakabase sa mga style, sa design, sa intricate ng details. Kung kulay ba masyadong madami. So, for today's episode, ang pag-uusapan natin ay yung halos lahat ng binanggit na kanina, design. Design, yan. Interesting topic yan. Para sa pumunta sa artist mo, di ba? Mag-isip ka muna. Di ba? So, ang unang iisipin mo is, bakit nga pala gusto mong kumuha ng tattoo? Bakit gusto mong magpatato? Di ba? Kasi kailangan, siguraduhin mo sa sarili mo na, gusto. Anong purpose? Ba't gusto mo magkaroon ng tattoo? Oo, di ba? Iba-iba din, dami na yung iba. Gusto lang ng dekorasyon. Yeah. Diba? Yung, papogi. May tattoo ka daw si Pogi eh. May tattoo ka din. May tattoo ka din. Yeah. Pogi. Kay Piston. O pag gano'n yung ginawa niya, tapos kinuha mo profile pictures yun, yung Pogi. Yan, sila dito sa Marikina, yan, mga legit din dito yan. Sila Presto, sila Mario. Sila Presto. Eliser. Ang dami, yung iba, tagal ko na din nakikita na ngayon. Dati si Preston, tatambay-tambay lang yan sa mga nagbebenta siya ng mga skate shirts, mga skate products. Hanggang ngayon ba? Kuya niya nagtatato habang nagbebenta. Asa na, siya influencean siya ng utol niya? Parang gano'n. Tapos siyempre, mga tropa rin, sila Mario, sila kami. Kami sa shop. Madalas sa shop kami tumatambay. Tatuan. So, kailangan, siguraduhin,
ano nga ba yung reason? Bakit niya gustong magpatato? Diba? Yung kagad yung una mong dekorasyon ba to? Design ba to? May ibig sabihin ba yun sa buhay mo? Kasi iba, di ba? Kanya, papalagay ka ng pamilya mo, pangalan, mukha, portraits. Di ba? Ano yung reason mo? Iba-iba. Whatever your reasons are, siguraduhin mo na, una, gusto mo nang magpalagay. Siyempre, kung papaalam ko muna sa asawa mo. Ako po, yun. Okay, sa nanay mo. Daming kwento niya, yung nagpapaalam sa asawa. Labas na tayo doon. Pero kumbaga, Walang beses pinayagan, boss. Walang pinayagan. papasok, sabi ko, magkano po yung ganitong design? Diba, oo. 2.5. 2.5. Sige, papaalam mo sa misis ko para sure. Tapos di na mabalik. Oy, wag kayong mahiyang mag-inquire sa mga artist. Kasi usually, may mga na-encounter ako na client, nag-inquire sa akin. Tapos pagdating nakita na yung price, hindi na nagre-reply. Lumulukot parang papel. Parang nawawala sila dun sa hindi na sila nag-interesado. Huwag kayong ma-hesitate magsalita dun sa artist. Na pwede naman yun pag-usapan kung ano yung budget nyo. Pwedeng tapatan ng artist yun kung hanggang saan lang yung kaya niya dun sa budget nyo. Pwede yun Kasi yung iba, di ko kaya budget ni ganito. Medyo kaya. Kung yung artist o kayo, marunong kayong makipag-usap ng maayos sa artist, maintindihan naman kayo ng artist. At saka okay lang naman na, okay lang mag-window shopping. Yeah, pwede kasi kunyari, lalo na kung, di ba may mga lugar na dalawa yung tattoo studios, 3, magkakarap sila mo. Dikit-dikit na yun, dikit-dikit. Pwede kayo mag-window shopping kasi karapatan nyo naman yung mag-canvas kayo kung saan yung trip nyo. Ngayon, syempre kunyari, nakapag-decide ka na based on lahat, factors gusto ko na magpatato. Pinayagan na ako ng misis ko. Dito na tayo ngayon na pinayagan ka. Pinayagan na pinayagan for. Malamang may kapalit yan. Siguro mga ilang araw na pasalubong bago ka umuwi. Makakailang beses kang daan ng McDo niyan. Yan ang pinakamagandang technique kasi. Pansit. Bago ka magpaalam, magpabango ka muna. Akala ko magpatato ka na. Hindi, magpabango ka muna sa asawa mo. Dala mo ng... Yun nga. Meron na. Okay lang ba? Hiwalay. Last day mo na. Last day mo na ngayon dito sa bahay. So, eto na. Pinayagan ka na. Yan. Susunod na isipin mo, ano ba yung style mo? What's your flavor? Ano yung style mo? Ano yung gusto mo? Kasi, di ba ang dami-daming category ng tato? Dami yan. Daming design. Kung babagay ba sa'yo, hindi. Ako sa akin, sa style ko, kasi, syempre, mga tinatatoan ko, normally, mga PBA players, celebrities. So, pag ganung klase kasing artist, bibihisan mo kasi yung celebrity, yung isang tao. Kasi kasama sa damit din. Kahit na normal na tao. Kasama sa... Pag nag-advise ka as an artist doon sa client, ang unang-unang nasa isip namin paano kaya yung babagay sa kanya? Ano kaya yung design or sasuggest ko na matutuwa siya? Diba? Alam mo, ang natutunan ko sa tagal-tagal ko dito sa industriya na to, isa lang tinatanong ko, ano yung pinapakinggan mo music? Anong genre? Music. Yeah, genre. Doon pa lang sa music na pinapakinggan mo, magkakaroon ka na ng idea. Hip-hop to. Rock and roll lang gusto nito. Punk na tao to. Punk. Ano ba yung mga yung hip-hop? Ano ba yung mga gusto ng mga hip-hop? Mga rockista. Mga rockista. Ano ba gusto ng mga rockstar? K-popers. Diba? Yung mga PBA players, yung mga sportsmen, yung mga basketball player, soccer player. Ano yung kahit ba sabihin mo basketball player yan, magkakaiba ng genre ng music pa rin sila Totoo. So, pwedeng sa'yo, pagbasihan mo, ano ba yung genre mo? Ng music. Tinatanong ko yan, genre ng music, para mabigyan mo sila ng magandang idea or para may makuha ka na kagad na idea galing sa kanila. So, from there, mag-iisip ka na ngayon. Mahilig ka ba sa religious? Mahilig ka ba sa mga kasugal? Mahilig ka ba sa... Meron ka maagad maano. Or kung... Mahilig ka sa babae, gano'n. Meron. Marami nagpapatato sa akin ng gano'n. Mga Chicano naman style. Oo. Para kahit hindi sila makapang-babae, may babae na sila. Pangalan pa nung asawa, pinalalagay. Oo. Ng girlfriend, pangalan ng girlfriend. Mukha ng girlfriend dito. Tapos lalagyan pa ng pangalan dito. Natindi. Paano pag nag-break? Nag-break, di ba? Nag-break.
Gagawing hanya mas ngayon. Pero ano yun? Gagawin demonyo yung ex, no? Totoo Yun ang yun. ginagawa nila. Magsisimula kayo, di kayo na magjowa na kayo, papatatuyo yung mukha mo dito. Pag nag-break kayo, sigurado yan, pag bisitahin mo yung Facebook page, iba na yung mukha mo. Matik yun, matik. Hindi na yung magandang mukha mo. Oh. Hanya ka na. Ayun niya yung Demonyo. nyo, ganyan sa Japanese Oil culture. fish, no? Yan, yung mga Japanese naman, Japanese design, sasuggest ko yan doon sa mga tao na mahilig sila sa yung Lucky Charms, yung mga ganon. Daruma. Ito, yung pusa na to. Ay, inchik pala yan. Chinese naman Chinese yan. pala yan, sorry. Yun, Daruma, Food Dog. Mahilig sila sa Oriental. Oriental person sila. Doon naman papasok yun. Chinese, Japanese, Oriental design. So, depende. Halos lahat yan, parang connected yan sa, yung style mo is your lifestyle din. Ano yung music na pinapakinggan mo? Ano yung topics na medyo mas gusto mo? Kasi iba, medyo scientific. So, yung tattoo nila, iba din yung dating. Tapos meron naman isa, sa dami ng category ng tattoo, hindi ko mabanggit lahat, pero yung mga at the top of my head, di ba meron lang. So, may trad ka, may neo-trad, may oriental, ang tawag ito? Surrealism, realism, cartoons, diba? Ang dami, kulang yung 3D, mesa. yeah. Kulang yung mesa. Madami category yan. Pwede kayong, depende sa lifestyle mo, ano yung trip mo. So, yun yung unang dalawang isipin mo, di ba? Gusto mo pakuha. Bakit mo gusto mo pakuha? Okay na ba? Pag pinayagan ka na, ano yung style ko? So, kasi isipin mo anong papalagay ko? Pinayagan na ako ni Esme. Anong papalagay ko? Ito yung naghahanap ka na sa ano. Yan. Kung wala ka pang design, Naghahanap ka na. Kung wala ka pang design, di ba? Saan ka hahanap? Pinaka-the best yan. Tattoo artist. Tattoo artist. Na pinaka nakakalooban, palagayan mo ng loob. Paano kung layo mo? Kunyari, nakatira ka sa bundok. Or mag-search ka ng tattoo artist na sa tingin mo, kaya niyang ibigay yung gusto mong design. Wala ka lang final na Yung parang mabibigay niya yung gusto mong concept. Wala ka pang design kasi. Okay. So, Kasi ngayon may Facebook naman na pwede mong tignan yung yung profile, Facebook, Instagram. Sabay, kung wala ka pang design, hindi ka pa nakakaisip, wala ka pang concept, wala pang kahit na gusto mo lang. Yeah. Tapos alam mo lang, mahilig ka sa ganito So, music. gusto mo na magpatato, may budget ka na, pero hindi mo lang alam kung ano yung papalagay mo. Yan, doon napapasok yung sinabi ko kanina sa artist. Punta ka sa isang shop, sa isang studio, tapos tanungin mo yung artist kung pwede magpa-schedule sa kanya ng consultation. Kasi ganun yun Consultation fee ba yun? Dito sa atin, wala naman. Wala pang consultation fee. Wala naman Pero may mga artist din, meron din. May mga kilala akong artist na may consultation fee pag natuloy yung Kumbaga, doon ikakarga yun sa session. Kasama na yun sa per hora niya. Kumbaga, habang kausap mo siya, may nabalitaan ng ganong artist Hindi ko lang sure kung nung nag-close sila ng deal, ito yung per hour niya, tinapos niya ng 3 oras kunyari, pero siningil niya ng 5 oras. Inisip tuloy nung client. Dinaya siya. Na, ba't ganun? Ano yun? Bakit 3 oras lang yung ginawa mo tapos siningil mo ako ng 5 hours? Hindi ba kasi, kasama na yung habang kausap mo siya, binabayaran mo na yung oras niya. Yun yung mahirap sa iba. Hindi na intindihan. From my point of view, kasi parang it kind of makes sense. Kasi kunyari, kung ikaw yung klase ng artist at yung shop mo puno, yung lagi kang fully booked per day, sayang ang oras mo. Pero pinaka safest way bago kayo magpatato, mag-consult muna kayo sa artist. Kunin niyo yung idea niya. Tapos pag nakuha niyo, nagustuhan niyo yung idea niya, tsaka kayo magpa-schedule ng session. Okay. Yun yung pinaka kasi gagawin muna ng artist yung design mo para original. O minsan kasama niyo sa consultation habang ginagawa niyo yung design. So kumbaga, meron ng crafting na nangyayari habang nag-uusap kayo. Minsan, yun nga, okay, magugulat kung kasama siya sa church. Bukod dun sa mismong oras ng sa US nyo, merong si Paul Booth. Idol ko yun, bata pa ako. Kunyari, papatato ko sa kanya dito. Full sleeve. Ang ang per hour niya, let's say $300. Tapos,
pag papakonsult ka sa kanya, may fine yun, may bayad yun. Tapos, gagawa ka niya ng design mo, ng parang flashes mo. Para doon sa obra na gagawin niya sa'yo. Bibilin mo yun. Ano flashes? Parang nasa papel siya. Oo, na-design para sa'yo. Wrap around yun. Okay. So, i-drawing niya yun. Gagawin yun. Flashes tawag doon. Di customize yun. Kasi Customize yun. Original yun. para sa'yo. So, susukatan ka niya. Base, tapos nandun yung, pinaka... flashes yun. Flashes, malaki. May na siya na design na. Okay. Isang malaki yun. So, ando doon na yung design mo. Bibilin mo yun. Bukod pa? Bukod doon sa consultation, bibili mo yung design. Pag nabili mo na yung design, tsaka ka lang i-schedule kung kailan ka pwedeng magpatato sa kanya. 2 years, 3 years. Hindi si Paul Pot yun From now, tsaka ka lang niya pwedeng gawan. Parang gano'n. Si Paul Pot Ganun ka-busy yung tao. busy So, ayun, paano kung kunyari, yun nga, nakatira ka kunyari sa island, tatawid ka pa ng bangka para dun sa susunod na tattoo studio. Diba? Hindi mo naman pwedeng gawing, kumbaga maglalaan ka ng oras para dun paano ka maghahanap ng design kung wala ka pa? Kung malayo ka sa artist? Pwede naman kayong website sa Facebook, yung kayo pwede mag-usap. Okay. Naman sa Messenger lang kami nag-uusap ng mga client ko. May call na rin naman Kasi, kasi madalas, puro mga galing ibang bansa. Yung magtatanong sa'yo through Messenger. Nagtatanong sila bago sila, pag halimbawa, meron na sila schedule. Uuwi ako ng November 27. Ganyan, kunyari. Schedule na tayo. Tatawag na ngayon sa akin yun. Dahil gawan mo akong ganitong concept, ganitong design. So, gagawan ko yun. Tapos schedule kayo nung kailan. Pero bago ko siya gawa ng design, mag-down muna siya. Let's say, 5,000, 10,000, ganyan. Depende sa price at saka dun sa design ng yung down. Siyempre kasi kumbaga percentage para at least nakalock ka na naka-schedule ka. Hindi, normally kasi yan, ang down payment is 50%. 50%. Tapos yung other 50% pagkatapos ng session. Okay. Pero sa akin kasi, binabase ko lang dun sa gagawin ko sa'yo. Kunyari, singil kita ng 5,000 kasi wala ka pang design So, itong gapagawa mo, magkakaroon lang ng final price yan pag may nagkasundo na tayo doon sa design. Pero syempre, hindi ko gagawin yun nang hindi ka nakapag-down. Sabihin natin yung down ka 2,000, down ka 5,000. Depende. Parang hindi naman Kung lugi magkano yung kaya mong i-down. Parang hindi naman lugi yung artist na yun. Kumbaga kasi syempre, nakalock in ka na decidido na tayo. Sigurado na tayo. Eto na. Okay? At saka, so, pwede yun yung pumunta sa artist. Puntahan nyo sila. Kasi mas maganda yun. Makausap mo sila ng harapan. Mabigay mo yung idea mo, yung concept mo, magawang ka nila ng design. At kung kailangan nyo pang i-tweak, i-edit, i-adjust yung design, magagawa nyo at least. On the spot. Or hindi, merong Facebook, mag-video call kayo. Diba? Medyo mayaman ka, mag-zoom kayo. Video Tsaka call. marami. Video call, Facebook, whatever the case is. Kung hindi man, ang daming available. Kasi meron dyan mga yung nahihiya. Una, huwag kayo mahiya. Kasi kailangan nyo yung idea. Huwag kayo mahiya, magbabayad naman kayo Well, diba? Huwag kayo mahiya, magbabayad naman kayo. So, baka yung iba kasi. magtanong lang kayo. Tsaka yun nga, okay lang ang mag-window shopping. Pwedeng magtanong. Hindi mo magagalit sa inyo yung mga artist niya. Kasi kung kunyari, hindi ka ngayon magpatato, alam naman nila sooner along the way, down the road, babalik ka rin kasi pag nakapag-desisyon ka na. Bukod doon, kung kanyari, nahihiya ka talaga, ayaw mo talaga lumabas, introvert ka. May Google, may Pinterest, merong social media, makakita kang dami mga artists. Yung katulad sabi nga namin kanina, may mga profile yung mga artists na ngayon. Pwede mong tignan yung gawa nila. Trip ko ba tong design niya? Ay yung mga gawa niya. Pasok ba to dun sa style? May mga, kasi ngayon, may mga artists na nagde-develop ng personality as an artist. Meron silang porte na. Ginaya na rin nila sa ibang bansa na tribal lang gagawin ko. Black lines lang ako. May mga ganun din ako nakakasama na artist na international. Pero gumagawa sila ng ibang din. Kumbaga, yun lang yung parang special. Hindi. Yun lang talaga. Yun lang talaga. Tulad ni sila Dras Fleming. Yan. May specific lang. May specific sila na design. Yun lang gusto nilang gawin as an artist. As a tattoo artist. Pwede. Kasi yung style nila, yan, tulad nila Dras, yan, pang-European style yan. Western. Mga realism, hyper-realism.
3D cartoons. May nakita pa ako yun sa French boy, yung parang puro guhit. Yung bago nilang pinanalo nitong sa ibang bansa, grabe yung ginawa nila. Mag-asawa. Sila? Ano yun dalawang artist. Silang dalawang mag-asawa. Tumira na isang sleeve. Sabay? Sabay. Sabay, Galing nun. sabay ka. Nirarat-rat. Si ano naman, yan, si ano rin, si Dice. Si Dice naman, black and gray realism din naman siya. Ano singer yun? Si Dice, ano yun, parang Dice, yung taga Laguna. Ay ba yun? Ang dami. Pwede niyong tignan yung social media pages ng artist. Mag-Pinterest kayo, ang dami lang. Type mo lang, tattoo design. Ang dami lalabas. Tapos ikaw na magdi-decision ngayon kung ano. Pero ang importante doon kasi is, una, pinayagan ka na. Nakapag-desisyon ka na gusto mo magpatato. Yeah. Okay, desidido ka na. Tapos, alam mo na kung ano yung style mo, yung flavor mo, yung genre ng music mo, yung lifestyle mo mismo, ano yung trip mo sa buhay. May ka sa cupcakes, sa cakes, or whatever. Poppies, kittens, and everything else. Pinaka-key, kung gusto mo ng magandang tattoo, piliin mo yung artist na para sa'yo. Parang doktor yan eh. Specialties ng doktor. Bakit ka magpapagamot doon sa isang specialty sa puso? Sa bituka kami problema. Sa utak kami problema. Dapat, kung ano yung gusto mong porte para sa'yo, o i-portray as a expression ng art mo sa katawan, hanapin mo yung artist na kayang ibigay yung kailangan mo. Kung may kakilala kang artist, as soon as madali. Kasi kakausapin mo na lang. Pero kung wala, okay, may mag-window shopping. Mag-shop around kayo. Tanong lang kayo. Check nyo, kausapin nyo sila lahat. Para makuha yung input nila. Okay ba to? Kasi may naisip ako ganitong design. Ito sana gusto ko ipalagay. Bagay ba sa akin to? Bagay ba sa akin to? Magbibigay naman ng ano yung artist niya. Oo. Point of view niya eh. Mismo. Importante yun. Minsan hindi ka design eh. Minsan concept lang. Gusto ko ganito, gusto ko ganyan, gusto ko ganyan. Tapos minsan kalat-kalat yun. Iba nakikita ko gumagawa pa ng mood board. Buka siya. Ganito kasi gusto ko. Parang storyboard. Plak-plak Ito kasi ganyan. Tapos na-research ko ganito daw. Ito daw, ganyan. Ito rin ibig sabihin niya. Ganyan. Tapos saka nila bubuin. Actually, kung may gano'n, mas madali para sa artist. Kasi pag nilatag mo sa kanya, may kita, okay, kaya ito yung gusto. Pero meron minsan nagkakamali. Kasi tulad niyan sa Oriental. Siyempre, wala namang bawal. Pero meron silang mga pamahiin sa Japan na kailangan dragon, then koi fish, tas dragon, gano'n. Parang meron siyang flow. Yung flow ng story, ng story ng tattoo. Kunyari, back piece. Paano yung flow ng story ng back piece mo? Ano ba yung symbolize? Sige, nagsisymbolize siya ng ganito, nag-ano siya. Pero, syempre, may story yan. Yeah. As an artist, dapat alam ng artist yung ilalagay niya doon sa balat. Mismo. Di ba, ikaw mostly ang specialization mo oriental, di ba? Inaral ko yung oriental. Hindi ko masasabi yung specialization. Isa siya sa mga specialization mo. Hindi ko masasabi yung specialization na meron ako, pero inaral ko lang yung oriental, tribal, realism. Tribal. Tribal. Ano ba talaga? Tribal, di ba? Hindi ko alam kung social o bading na ito. Nakakalimutan ka na ba ng kaba? Ano yung sinasabi ko? Portrait. Sa portrait naman, kailangan dun yung mata. Yun yung makopya mo. Kasi ang patay, no? May nakikita ko rin sa'yo, parang ang ganda, pero patay. Kasi hindi ganun ka buhay yung mata mismo. Nung dati kasi, wala pang stencil. So, dinodrawing pa namin sa balat yung portrait. Hirap no, kasi nabubura yun, di ba? So, titignan namin yung pinaka-signature ng muka. Kunyari, medyo maliit yung kaliwa ng mata niya. Compare sa kaliwa. Dapat ganun din yung mangyayari doon. Ang pinagtataka ko, may stencil na ngayon. Nakokopya na nila yung shape, yung may details na rin. Pero iba yung lumalabas sa hula. Maging warning din. Hindi naman warning, pero reminder lang din pala. Maging mapanuri kapag nasa social media kayo. Check na yung artist. Credible ba talaga? Kasi, ang alam ko na, pag-usapan na natin to before yung siguraduhin nyo na yun yung gawa nila, legit sila na artist, at tawag nito, kanila yung designs na yun, yung mga works na yun.
Oo, may mga mga kumukuha lang sa Pinterest Yung o mga tao. ninanakaw sa Google, parang ako. Pero huwag niyo ipopost. Ay, may post. Ano yun eh, kumukuha ako doon sa Pinterest, Para sa idea, design. para doon Okay. sa client. Ah. Siyempre, babaguhin niyo yun. Ang ginagawa kasi ng iba, kukuha sa Pinterest, tatanggalin yung logo ng gumawa, Tapos yun yung ipopost. ipopost na kunyari, gawa nila yun. Very good. Literally. Di ba? Ang galing. Kasi may mga artists ngayon, ako nakakausap, tattoo artist sila, pero hindi sila marunong mag-drawing. Paano yun? Parang hirap na. Kasi nga, may stencil na. So magaling lang sila magbakat. Babakatin nila ngayon. Parang, sabi ko, hindi, ang hirap ng pagdadaanan mo sa tattoo artist kasi wala kang idea paano humawak ng pen ng tattoo. Totoo. Tapos wala kang idea kung paano nag-mix yung needle, yung ink. So, aaralin mo yun. Pag nag-aral ka nun, execute mo ngayon sa balat. Di ba yun? Yung artistry mind mo, wala eh. Wala kang idea sa drawing eh. Wala idea sa drawing. Ano ba yung tama at mali sa drawing? Akala nila, kodokopya lang. Di ba naalala mo nun dati na yung ang bilis mabura ng stencil? O, paano kung hindi ka marunong mag-drawing? O, paano mo susundan ulit yun? Babakatin mo ulit? Yun, isa pa yun. Pero may magagaling doon. May magagaling doon. Yung ilalapat ulit? Nalalapat ulit. Nalalapat nila. Kaya madali lang naman maglapat. Madali lang naman maglapat. Lalo na kung meron kang guide. Madali lang yan. Ang lang, paano mo i-execute? Oo, sige. Siyempre, hindi natin mapipigil yung mga yan dahil siyempre gusto nilang kumita. Nakikita nila na may pera sa tattoo. Yung mga nagsisimula sa mga ganyan yung iba. Siyempre, sa akin, okay, respect, choice nila yan. Pwede naman sila mag-improve. Malay mo, gumaling sila sa ganun. Pero, mas ang hirap ng pagdadaanan nila dahil siyempre, kami nga bata pa lang, nagdo-drawing na ako. Tapos may nag-aralan ko yung tattoo. Body painting pa ako nung una. Hindi ko alam na advantage pala yung pagba-body painting ko sa pagtatattoo ko. Kasi, lalapat mo rin sa katawan. iba yung canvas mo, cylindrical. Tulad dito, sa part na to, cylindrical yan, mabilog yan. Tapos may mga kurba pa. Hindi siya tulad ng bond paper or yung ng isang canvas na Flat yun. flat. Iba yun. Yung paglalapat pa nga lang ng stencil, marami na nagkakamali dyan. Diba? So, Deform yung mga stencil na maayos. Pag nilapat dito, lumiliit yun. Bakit siya lumiliit? Kasi cylindrical siya. Yung flat, naging gaganon yun. Hindi na ganon na. Totoo. So, dapat maganda yung placing mo ng design or ng stencil. At the same time, tama yung paglapat mo dun sa part na yon. Tsaka importante yung marunong ka mamili ng artist. Piliin mabuti yung artist mo kasi minsan nagkakaroon ng problema. Nag-aaral. Let's say, sa mga nag-aaral. Wala naman tayo against sa mga nag-aaral na tattoo artist. Pero, mag-aral kayo ng tama. Mag-start kayo na tama na. Kasi ngayon, dati kasi, nung time namin, okay lang. May time, nung bago ako pumasok sa tattoo industry, may mga nagtatattoo na walang gloves. Nakahubad. Nasa street lang. Nung araw, pwede yun. Wala pang COVID nun. Wala pang mga ibang virus nun. Di ba dati nakahubad lang kami. Tatato. May makikita kayong mga photos ng mga dati kong pictures na nakahubad lang, ninigarilyo, tatato. Ngayon, hindi na pwede. Kasi nga, yung virus, iniiwasan na natin yung cross-contamination. Yung transmitting ng mga disease ng tao from tao, people to people. So, iniiwasan natin yan. So, dapat ang environment mo, pag nagpapatato ka ngayon, malamig. Close environment. Hindi yung open. Tapos, naka-t-shirt, naka-ayos ka, face mask, gloves. Diba? Sabi nga nung tita ko sa States, na dentista siya ron, ang gloves daw nila na ginagamit, 2, 3, bago sila mag-opera ng ngipin. Alam mo, marami kayong i-consider, pero yung unang 4 na binigay namin, so that should get you started. Yeah. Para So, una, yun nga, again, bakit gusto mo magkaroon ng tattoo? Kailangan sigurado ka kung bakit. Kasi, hindi naman yun yung wala silang pakialam kung gusto mo palagay sa katawan mo. Pero, bakit mo gusto?
kailangan ma-secure mo muna yun. Tapos pangalawa, ano yung itsura? Anong style? Ready ka na ba? Oo. What's your lifestyle din? Pangalawa. Pangatlo, di ba, meron ka na bang design? Kung wala pa, gumawa ka, conceptualize ka, gumawa ka ng design. Tapos, kumausap ka ng artist, mag-check ka ng Google, Pinterest, ng any other sources online, or Facebook profiles ng other artists. Baka meron silang gawa na trip mo na. Pwede mo naman ipa-duplicate yun sa'yo eh. Kung okay lang sa'yo na dalawa kayo maglakad, magkasalubong kayo pareho kayo ng tato. So, okay lang. Okay. Tsaka yun nga, yung sinasabi ni Jerome, pag patattoo kayo, make sure yung artist nyo, safe. Kaya minsan maganda rin yun. Kumbaga mag-ocular kayo. Ocular. Kasi bukod sa kung konsultahin mo sila, titignan mo yung lugar, parang okay ba dito? Mm. Feeling ko ba safe ako dito? Safe ka ba doon Oo. sa shop na yan? Diba? Yung sa apat na yun, at least, makakapagsimula na kayo. Kasi malamang sa malamang, yung ano pa lang, paghahanap pa lang ng design, matatagalan ka na. Oh, Kasi tandaan mo, make sure. permanente yan. Oh, make sure na decidido ka sa ganun design. Napipigong ka ba minsan pag kunwari, magpapa-cover up? Mm. May nangyari na ba nakakaasar yung ang kliyente magpapa-cover up sa'yo? Anong ibig mo sabihin? Kasi minsan, di ba, Sa- parang sa ang design- imposible. Sa design na gusto niya, nagagawin? Doon sa existing na Sa tattoo existing na na i-cover tattoo. up. Hindi. Kasi kailangan, as an artist, challenge siya yun eh. Kaya nga nagustuhan ko itong pagtatato eh. Every client, iba-iba ng storya yan. So, mas gusto mo ba ang, kunyari, fresh na tattoo o cover up? Anong mas trip mo? Wala kang, sa akin, napunta ako dun, wala akong di ako pwede mamili. Hindi, kunyari, kung may choice Siyempre ka. kung may choice ako, dun ako sa plain. Doon sa plain. Kasi wala kang boundaries. Kahit ano pwede mong Pwede mong gawin dahil plain siya. Magbabase ka na lang doon sa color tone ng balat niya. Nababagay, magko-colored ba ako dito? Bibigyan ko ba ng justisyang black and gray? Pero, pag cover up kasi, minimal lang yung pwede natin ilagay. Pili lang. Kasi nga may tatakpan tayong part. So, normally, kunyari, ang tattoo mo, ganito lang kalaki. O ganyan lang kaliit. Ganyan lang. Pag kinover up yun, magdodoble yung size doon para mawala to. It's either mapunta siya sa ilalim, dito yung pinaka-object na bago, or mapunta siya sa baba, dito yung bagong object. So, depende kung saan siya lalapat na mas matatakpan. Oo. Ang pinakamahirap na cover up, may dati ka ng tattoo, tapos papakover up mo ng portrait. Tapos sasabihin pa sa'yo nung client, ayoko lumaki masyado. Ako po. Pero yun ang struggle sa pagtatato, cover up talaga. Pero gano'n I mean, sa mga nanonood, kung umabot kayo sa part ng video na to, una, thank you. Mag-subscribe, share mo din, kasi sana may natutunan kayo. Kung hindi pa kayo nakakapagpatato, huwag tayong mahiyang magtanong, mag-window shopping, at saka dun sa iba naman, hindi naman masyado magduda dun sa Pero may madalas kasi may mga clients na tulad yan, nagtatanong, nag-i-inquire. So ngayon si artist, gagawan siya ngayon ng design. Excited si artist, gusto niya yung concept na binigay ni client. Gagawan niya ngayon ng concept yan. Lalo na pag gusto mo. Ngayon, tinanong ngayon kung magkano. Binigay mo ngayon kung magkano yung presyo mo. Hindi na magre-reply yan. Magugulat ka na lang, sa susunod na post niya sa Facebook, nakatattoo na yung design mo. Huwag yung gagawin yun. Ikaw gumawa. Iba gumawa. Mas mura. Huwag yung gagawin yun kasi yung artist, nag-effort yun para dun sa design. Siguro pinaka-the best kung namamahalan ka sa kanya. Pwede siguro yun. Mag-usap kayo about sa price. Kung medyo bitin yung price niya dun sa gusto mong design na para sa kanya, or bitin yung price mo doon sa artist, sa design na binigay niya sa'yo, pwede yun mag-adjust, pwede kayong At saka usapan nyo lang na maayos. sabihin nyo dun sa artist na, uy, nagwi-window shopping pa lang ako. Yan. Para si artist, alam niya kung hanggang saan lang yung kaya niya ibigay sa inyo. Kasi hindi Idea. mapopost nyo na. Kasi mahirap gumawa, mag-concept ng design. Bago kami gumawa ng design, iniisip muna namin yan. Sinasa puso namin yan. Ngayon, saka namin i-execute yung design. Tapos, papatato mo sa iba. Patrip talaga yun, no? May mga ganon. Kahit ako na-experience ko yun. Pero totoo yun. Totoo naman yun. Pero sana, wag nyo na lang ibaliwala yung gumawa ng design. Siguro bigyan nyo ng
tawag nila doon, compensation dahil sa ginawa niya doon yung design na gusto nyo, pero di nyo nalang kinaya yung price. Tip sa mga artist naman, huwag kayo mahiyang humingi ng down kung gagawin nyo yung design. Kasi iba iniisip, baka di naman Baka di mag-down, kung magpapatato sa inyo, magpapatato sa inyo yan. Kung gusto nila magpatato sa inyo, willing silang mag-down kasi gusto nila sa inyo magpatato. So yun, sana nakatulong sa inyo yung tips na binigay namin sa inyo. Paano kayo kukuha ng tattoo? Itong steps na to, importante to para bago niyo siya ipalapat sa katawan niyo, naka-plan sa na lahat. Tandaan, makipag-usap kayo sa artist niyo kasi mas makakapagbigay sila ng input na kailangan niyo para dun sa design. Hindi naman sila yung tira lang ng tira na pinag-iisipan yan, may creative process yan. Tapos, kailangan din yung input nyo. Yung artist na may puso sa ginagawa, hindi minamadali yung gawa nila. Totoo. So, ayun. Kung meron na kayong design, nakuha mo na lahat, kailangan mo na maghanap ng artist. Kung gusto nyo malaman yun, check nyo yung susunod na episode. Tabangan nyo yan. So, again, si Rome. Ryan Dante ng Bloodlines Tattoo. Wala talaga akong shop. Rome lang siya, Rome. Pero ito again, ang Tats and Tips. Kung hindi pa kayo subscribe na kayo. Like nyo, share nyo na. Pamalita nyo na sa lahat. Marami pa kami babalita sa inyo. Hanggang sa susunod Salamat. na episode. Natutuan ka na ba? Ayun na nga.